May mga araw talaga sa umaga na kulang ako sa tulog. Pero kahit kulang ako sa tulog is kailangan ko pa rin gumising. Kasi pag hindi, maglilik na yung diaper niya. Either punong-puno yan ng ihi or yung pupu. Mas madami kasing gagawin pag ganun yung nangyari kaya ayokong maulit. So early na morning magtatali muna ako ng buhok and then after that is magtutoothbrush na ako. Yan yung mga una-unang ginagawa ko talaga kasi after kong gawin yung mga yan is kailangan ko nang malinisan si Travis agad kasi kung hindi is magkakarashi siya. So, ayun lang. After ko dyan mag-toothbrush is maghihilamos na ako. If ina-expect nyo guys na meron akong nilalagay sa mukha ko, yan lang talaga yung sabon ginagamit ko at wala nang iba. Hindi ako yung tipong naglalagay-lagay ng mga anek-anek sa mukha ko kasi hindi ako komportable. At sobrang iniiwasan ko talaga yung magka-pimple breakouts kaya hindi talaga ako gumagamit ng iba't ibang product. So habang inaantay ko mapuno yung tubig ni Travis is piniprepare ko naman yung mga susuotin niya for today. Sabi nila is mahirap yung newborn stage pero hindi nila alam mas mahirap yung stage na marunong na silang gumapang or mag-abot ng mga bagay na gusto nila kasi mahirap na silang bihisan or tanggalan ng damit kasi malilikot na sila, iikot dito, iikot doon. And then, at isa nga sa favorite time ni Travis is tuwing naliligo siya kasi nai-enjoy niya yung tubig. Pero I don't let him soak in the water for so long kasi natatakot ako magkasipon siya or magkaubo and then after that is bibihisan ko na siya. Yung mahirap na naman yung pagbihis kasi parang ayaw na ayaw niya tumatama yung damit sa mukha niya. And then after that ibabalik ko na siya sa crib para makapagligpit ako kahit kaunti sa kwarto namin. By the way guys, dalawa lang kami talaga ni Travis natutulog dito and then pag walang pasok si Timmy, dito din si Timmy natutulog. So ganyan lang. Hindi na ako yung tipong gumigising ng sobrang maaga para magluto kasi yung nagluluto is si lola nila kasi hindi nga ako marunong magluto pa ng mga Chinese dishes. Mas gusto ko kasi muna matutunan magluto ng Filipino dishes. Kasi nga diba, matagal na ako nag-i-stay dito and mahirap pag hindi ka marunong magluto ng mga adobo natin kasi mamimiss mo talaga siya sobra. And then after ko nga maglinis is start na lang iyak-iyak ni Travis. Parang timing lang yan. So after nyan is bababa na kami and then ipiprepare ko na yung porridge niya. Yung porridge niya is nakaprepare na rin siya kasi maaga nga si mom nagluluto para may makain si Travis for breakfast. So yung porridge niya is pure talaga. Hindi kami bumibili sa mall ng mga ready to eat na mga puree kasi iniiwasan talaga namin yung made of pure rice or pure vegetables like pumpkin, potatoes, carrot, and then yung mga green leaves, and then naglalagay din kami ng mga fish or meat para medyo may lasa yung kanyang kinakain. Pero hindi na kami naglalagay ng mga asin or asukal kasi bawal pa yun sa kanya, sabi ng nurse. And then, i-blend lang namin yun pag naluto na. So, usually si mom talaga nagluluto. And then, pag meron siyang pasok or meron siyang meeting ng maaga, ako yung magluluto. So, habang nagsusubo ako kay Travis is meron akong hot water para naman sa self ko. Umiiwas na kasi ako sa mga kape, sa mga tea kasi nga hindi ako nakakatulog talaga pag merong caffeine yung iniinom ko tuwing umaga kaya ayan, tubig-tubig na lang and then minsan kumakain din ako ng tinapay pag merong tinapay and then after that isaakit na kami and then maglalaro a while and then matutulog na siya. So pag natutulog na si Travis, minsan kino-continue ko yung paglilinis ng kwarto and then minsan pag hindi ako masyadong tinatamad is naglilinis ako ng buong bahay. Gustong gusto ko talaga yung naglilinis ako ng bahay kasi iniisip ko talaga na ito yung exercise ko, parang ito yung warm up ko every morning. So that's all for our morning routine. Abangan nyo yung afternoon routine namin kasi medyo mahirap and complicated pag dalawa na yung batang inaalagaan.